بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid sa Islam dito sa Saudi Arabia. At magandang gabi sa mga kapatid natin sa Pilipinas. Tuloy po kayo ulit sa ating weekly madras every Friday. Dalangin natin kay Allah na biyayaan niya tayo at gantimpalaan niya tayo sa mga oras na ginugugol natin sa ating pakikinig. At dalangin natin sa Kanya na maging kabilang sa timbangan ng ating mga mabubuting gawa sa kabilang buhay. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang pangatlong palatandaan na mahal natin ang Allah. Pangatlong palatandaan na mahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, min alamati hubbil abdi li rabbih ay yudahya bi kulli ma yastati'u min ajli ridwanillahi azza wa jal. Ibig sabihin, kabilang sa mga palatandaan na mahal ng tao ang kanyang Rab ay kaya niya isakripisyo ang lahat ng kaya niyang gawin. Kaya niyang isakripisyo ang lahat ng kanyang kayang gawin at kanyang kayang sabihin para lang matuwa ang Allah. Para lang matuwa ang Allah at para lang maihatid ang relihiyon ng Allah at para lang maituro ang batas ng Allah fi masharikil ardi wa magharibiha, sa silangan at sa kanluran. Sa silangan at sa kanluran, ibig sabihin sa buong mundo. Ang taong mahal niya ang Allah, nakataas-taasan at kaluwalhatian, ay kaya niya isakripisyo ang lahat ng kaya niyang gawin para lang matuwa ang Allah sa kanya. So, ang lahat ng mga mabubuting gawa at mabubuting salita, mga kapatid, ay ikinatutuwa ng Allah. Ikinatutuwa din ng Allah ang paghatid sa kaning relihiyon. Kaya, ang paghatid o pagdadakwa ay obligasyon ng Muslim sa abot ng kaya niya. Ito ang kabilang sa purpose natin, mga kapatid sa Islam, sa walang tigil na pag-aaral. Alhamdulillah, ito ay ibinigay ng Allah sa atin na kapahintulutan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa pagipagitan natin. Kabilang ito sa mga sign na nagugustuhan tayo ng Allah. Sana tuloy-tuloy ito, mga kapatid sa Islam. Dahil alam po natin na wala tayong magawang mabuti kundi kapahintulutan ng Allah sa atin. So ito ay malaking biyaya ng Allah sa atin. Naway maging kabilang tayo sa mga taong nagmahalan sa landas ng Allah, na napakalaki ang kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Kabilang doon ang makakasilong sila sa lilim sa araw na walang masisilungan maliban sa ibibigay ng Allah na lilim. Kabilang doon ang mga nagmahalan, nagtatabi-tabi ng upuan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'limi syar'ihi, at obligasyon din natin, mga kapatid sa Islam, na ituro natin ang batas ng Allah sa abot ng kaya natin. Ihatid natin ang relihiyon ng Allah sa anumang kaya natin, hindi lang ang mga hindi Muslim kundi lahat ng mga taong kailangan nila. Kasi sa ngayon, mga kapatid sa Islam, ay napakaraming gumagawa ng panlinin lang na sinisira nila ang katuruan ng Islam. Sinisira nila ang katuruan ng Islam upang maligaw ang mga tao, ang mga kalaban natin, mga kapatid sa Islam. Lalo na ang mga Hudyo, ay hindi sila natutulog. Ang haba ng kanilang plano para lang mahanap nila kung saan nila kayang sirain ang Islam. Ang sipag nila mag-research, mahahanap mo sa kanila ang mores niya ang Quran, mores niya ang hadith,
na ginagawa niya yan na hindi ibig sabihin na upang ma-avail niya ang gantimpala, kundi para sirain niya, para makahanap lang ng butas kung saan niya kayang sirain ang Islam. So marami na po ang umabot sa atin sa Pilipinas. Bago naman ay may nabasa akong post na sinasabi niya na ang impyerno daw pagkatapos maimpyerno ang tao ay gagawin ng Allah na napakalamig para sa kanila, tulad ni Ibrahim alayhis salam. So yun ay panlilin lang upang masira ang pananampalataya ng isang Muslim. Ang impyerno ay kailanman ay hindi malamig at hindi ikakapayapa ng taong maiimpyerno, subhanallah. So hindi lang ganyan, kundi ang daming mga manlilin lang na sumisira sa pananampalataya ng isang Muslim. So pag hindi tayo nagpatuloy mag-aral, mga kapatid, sa Islam, at saka hindi natin hinatid ang relihiyon ng Allah sa iba, hindi natin itinuro ang batas ng Allah sa iba, ay maaari pagkatapos nating mawala sa mundo, at kung magiging hihina tayo sa paghahatid ng totoong katuruan ng Islam, ay maliligaw ang maraming tao. Maliligaw ang maraming tao dahil ang malaking field ngayon ng pagtuturo sa Islam, at saka malaking field na kung saan naglalagay ang mga kalaban ng Islam ng mga maling katuruan, mga panlilin lang, ay sa social media. Alam po natin yan, na ngayon ay bihira lang ang makita mong humahawak ng libro. Ang laging nasa kamay ng mga tao, pati ang mga matanda man o bata, dalaga man o binata, ay hindi mawala sa kanyang kamay ang cellphone. So ang malaking field o malaking paaralan ngayon, mga kapatid, sa Islam ay ang social media. So gawin po natin ang kaya nating iambag sa relihiyon ng Allah, dahil kabilang yan sa palatandaan na mahal mo ang Allah. Isinasakripisyo mo ang kaya mong gawin, isinasakripisyo mo ang kaya mong sabihin para lang matuwa ang Allah, at para lang maihatid mo ang relihiyon ng Allah, at para lang maipangaral mo ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buong mundo. Yung mga kapatid nating mga magagaling sa social media, magagaling mag-English, pwede kayo mag-post ng mga kahit isang hadith na galing sa Sahih Bukhari, ay mababasa ng sino mang aabutan ng inyong post, o di kaya aabutan ng inyong short na video. So kung ang isip mo o intention mo dyan ay para lang makaambag ka sa relihiyon ng Allah, na kahit isang kataga lang ang maihatid mo, ay may gantimpala ka na dyan. Sabi ng propeta, balighu anni walaw aya, ihatid ninyo ang galing sa akin, kahit isang taludtod. How much more kung 2 o 3, o ngayon ay napakarami. Mag-search ka ng siguraduhin mo lang na tama ang interpretation ng ayat, o di kaya interpretation ng hadith. Pumasok lang kayo sa Sahih Bukhari, tapos i-post mo, maghanap-hanap ka ng kailangan sa pamayanan mo, kasi nakikita naman natin kung ano ang pangyayari sa mga kamag-anak natin, sa mga kababayan natin, o di kaya sa mga kapitbahay natin. So gawin po nating lagi nasa isip natin na paano ba tayo makaambag sa paghahatid ng relihiyon ng Allah sa ibang tao, at maituro natin sa iba ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang pangatlong palatandaan na mahal natin ang Allah, na kaya natin magsakripisyo. Kaya natin magsakripisyo para lang matuwa ang Allah at maihatid ang kanyang relihiyon at maituro ang kanyang batas sa buong mundo. Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Suratul Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Ang consider lang na kompleto ang kaniyang paniniwala o pananampalataya ay silang mga naniwala kay Allah at naniwala sa kaniyang sugo. Pagkatapos na hindi sila nagduda sa pinaniwalaan nila tungkol kay Allah at tungkol sa kaniyang sugo na si Propeta Muhammad, peace be upon him. Wajahadu bi amwalihim, at nagsakripisyo sila. Ang jihad ay sakripisyo, di kaya ibinubuwis mo ang kaya mong ibuwis, o di kaya isinasakripisyo mo ang kaya mong isakripisyo. So itong mga taong inappreciate sila ng Allah ay wajahadu bi amwalihim, sinakripisyo nila ang kanilang mga kayamanan, wa anfusihim, at ang kanilang mga sarili. Saan nila isinakripisyo? Fi sabilillah, sa landas ng Allah. Sa panahon ng mga sahaba radhiyallahu anhum, mga kapatid sa Islam, ay ang pagsasakripisyo ay ang jihad. Nakikipagdigmaan sila sa mga kalaban ng Islam para lang mangimbabaw ang relihiyon ng Allah. Sa panahon natin ay tulad ng sabi ko kanina, na ang field natin ay ang malawak na field ay ang social media. So hindi po tayo makaambag, hindi natin maiambag ang wala sa atin. Ang wala sa atin ay hindi natin maibigay. Kaya kailangan po na dumami at lumawak ang kaalaman natin sa relihiyong Islam para marami tayong maiambag sa mga kababayan natin, sa kapwa nating mga tao at sa ating pamayanan. Tulad ng mga sahaba radhiyallahu anhum, na alam natin na nagsimula ang Islam sa iisang bilang na si Propeta Muhammad, peace be upon him, at unti-unti lumawak ang Islam hanggang sa umabot sa atin. So tingnan nyo, kung hindi nagsakripisyo ang mga sahaba radhiyallahu anhum, lalo na si Propeta Muhammad, peace be upon him, kung sumuko lang sila laban sa anumang nasasalubong nilang kahirapan, mga masasakit na salita, mga masasakit na kaparusahan, kung hindi lang sila nagsakripisyo ay hindi sana nakaabot sa atin ang Islam. Kaya naway biyayaan sila ng Allah para sa atin dahil na umabot sa atin ang Islam dahil sa kanilang sakripisyo. Tapos sinabi ng Allah bilang appreciation sa kanila na ulaika humus sadiqun. Yan ang mga taong mga tapat kay Allah. Tapat ang kanilang paniniwala kay Allah, hindi lang sa kanilang dila, kundi mula sa dila tungo sa puso at in-apply ng kanilang mga sarili. Yan ang mga taong totoong minahal nila ang kanilang Rabb. Totoong minahal nila ang Allah ng pagmamahal. Isinakripisyo nila ang kanilang mga kayamanan sa landas ng Allah dahil hinahanap-hanap nila ang permanente na kayamanan. Pag isinakripisyo natin ang kayamanan natin sa landas ng Allah, ay papalitan ng Allah ng permanent na kayamanan sa kabilang buhay sa paraiso. Walang hihigit sa iyo na mayaman. Walang hihigit sa iyo na mayaman dahil napakalaki ang ipapalit ng Allah sa anumang sinasakripisyo natin. Isinasakripisyo niya ang kaniyang kapangyarihan sa landas ng Allah dahil hinahanap-hanap niya ang permanenteng kapangyarihan. So pag naparaiso ang tao, ayon ang permanent na kapangyarihan, mga kapatid sa Islam. Biruin mo yung kaharian mo doon. Yung kaharian mo doon na ang huling papasok sa paraiso ay bibigyan ng 10 kahalin tulad ng mundo na siya ang naghahari doon. So how much more sa nauna sa paraiso? Masya Allah. So yun ang totoong kapangyarihan. May mga tao na minsan may kapangyarihan tayo, may rangko tayo sa pamayanan natin at kaya natin i-divert
at ipaglingkod sa relihiyon ng Allah. So papalitan ng Allah ng STD na kapangyarihan sa kabilang buhay. Ang taong mahal niya ang Allah ay sinasakripisyo niya ang kanyang oras sa landas ng Allah dahil hinahanap-hanap niya ang buhay, ang edad na permanent. So ang oras natin, pag sinakripisyo natin na ginugol natin sa landas ng Allah, kabilang na doon ang ginagawa natin na nag-aaral tayo, nakikinig tayo, o di kaya gagawa tayo ng mga kapakipakinabang na mga post, o gagawa ka ng page mo na linalagyan mo ng mga aral ng Islam, ay lahat-lahat yan sakripisyo mga kapatid sa Islam dahil nababawas sa ating oras. So ginagawa mo yan dahil mahal mo ang Allah at gusto mo magkaroon ng permanent na edad sa kabilang buhay. Ang taong mahal niya ang Allah ay sinasakripisyo niya ang kanyang ipinapahinga. Ang kanyang ipinapahinga dahil hinahanap-hanap niya ang pagpapahinga na permanent sa kabilang buhay. Isinasakripisyo niya ang kanyang sarili dahil hinahanap niya ang permanent na buhay sa kabilang buhay. Sinasakripisyo niya ang kanyang mga mahal sa buhay dahil hinahanap-hanap niya na maging kapitbahay niya ang Rabbul Alamin sa paraiso. Sinabi ng Allah sa Quran, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ang mga mananampalatayang lalaki at mga mananampalatayang babae ay ba'duhum awliya'u ba'd. Ang iba sa kanila ay panaligan ng iba, katulong ng iba. Ibig sabihin, nagtutulong-tulungan ang mga mananampalataya, babae man o lalaki. Ya'muruna bil ma'ruf, ipinag-uutos nila ang mabuti. Wa yanhauna 'anil munkar, at ipinagbabawal nila ang masama o karumal-dumal. So ito na ang pagdada'wa mga kapatid sa Islam. Pag sinuporta po natin ang mga nagdada'wa ay kabilang na doon ang kasali na ito, pasok na sa verse na ito. Isuporta natin ang anumang kaya natin sa mga taong gumagawa ng kabutihan upang maging kabilang din tayo sa mga taong nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama tulad ng nasa verse na ito. Pangalawang katangian nila ay wa yuqimuna as-sala, sinasabuhay nila ang dasal, wa yu'tuna az-zaka, at ibinibigay nila ang obligadong kawanggawa, wa yuti'una Allah wa rasula, at sinusunod nila ang Allah at ang kanyang sugo. So inappreciate naman sila ng Allah at sinabi niya ang igagantimpala niya sa kanila. Sinabi niya na ulaika sayarhamuhumullah. Ang mga taong yan ay tiyak na ikakaawa sila ng Allah. Tiyak na bibiyayaan sila ng Allah. Sino yan? Ang mga taong nag-utos ng nakipagtulungan sa kapwa niyang mananampalataya at ipinagutos nila ang mabuti at ipinagbawal nila ang masama. Nagdadasal sila at nagbibigay ng kawanggawa. Sinusunod nila ang Allah at ang kanyang sugo. Inna Allah azizun hakim, sa katunayan ay ang Allah ay lubos na makapangyarihan at lubos na maalam. Wa'adallahu alladhina amanu wa'adallahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ipinangako ng Allah sa mga lalaking mga mananampalataya at sa mga babaeng mananampalataya ang mga paraiso. Hindi lang isang paraiso kundi mga paraiso na dumadaloy sa kanyang mga kababaan ang mga ilog na permanent sila doon at ipagkakalob sa kanila ang mga lugar na mga mabubuti na kung saan matagpuan ay sa Jannatu Aden. Waridwanun minallahi akbar, at ang katuwaan na galing kay Allah ang mas malaki. Dhalika huwal fawzul azim, yun ang malaking tagumpay. Mahanap mo natin yan sa Surah At-Tawbah verse 71 to 72.